Sabi po doon, because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His Son. Kaya yung iba sinasabi niya, bakit inaalaw ni Lord mangyari yung mga masasamang bagay sa mabubuting tao? Actually, pag tayo po ay Kristiyano, walang masamang bagay na inaalaw ang Panginoon sa atin. Kasi lahat ng bagay na nararanasan natin, the fact that we experience it, God allowed it to happen for a reason, and the very reason is for our good. Amen? So yun po yung ating napag-aaralan last time. And ngayon po itutuloy natin. Itutuloy lang po natin yung ating pinag-aralan last time. At ngayon po ay dadako po tayo sa susunod na verses, which is, ito po, panday lang po. Kita ko yung, which is nasa chapter, 1 John, still chapter 4, verses 11 to 12. So I will share again my screen para mapakita po ng lahat. Let me share my screen. Ilan po? Okay. Yan. Ito ang ating screen. So, nasa 1 John chapter 4 verses 11 to 12, ang title po ito, God's love made complete in us. Amen. So ito po yung sabi sa 1 John 1 John chapter 4 verses 11 to 12. At magkakaroon po tayo ng participation po dito, kaya ihanda nyo na po ang bawat isa. I hope everyone will participate just like with what we did last week. So sabi po dito, 1 John chapter 4 verse 11 to 12, if you have your Bible or if you want to read it on the screen. Sabi po dito, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Verse 12, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Meron po bang pwede magbasa sa Tagalog? Para marinig po natin yung verse sa Tagalog. May invite anyone to read in Tagalog po. Sino po ang pwede magbasa sa Tagalog? Ayan. Sister Lindsay, pwedeng pakibasa sa Tagalog? Wait lang po, kuya. Sige. 1 John 4:11 to 12. Yep. Unang Juan 4:11 hanggang 12. Amen. Mga minamahal, kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Wala pang tao na nakakita sa Diyos, ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Lubos na tatupad. Sabi po dito, verse 11, nag-start siya by saying, Beloved. Amen. So, beloved. So, John starts by saying who we are. Diba? Or you who are loved. Kayong mga inibig. Sabi dito, if God so loved us, so, pinag-aralan nga po natin last time that He would send His Son to avert His wrath on our behalf. Di po ba? Yung ibinaling, yung hindi, iniiwas po tayo sa galit ng Diyos nung ipinakita niya nung pinadala niya ang kanyang anak. Ano pong sabi niya dito? We also ought to love one another. Amen? So, beloved, if God so love us, we also ought to love one another. So, this verse, pagkakasabi ng beloved, sabi dito, ikaw nang tumanggap ng pag-ibig. Ikaw na ang inibig ng Diyos. Kinakailangan mo ring umibig sa iba. Amen? So, ngayon meron po akong tanong dito. Yan, siguro po lahat po tayo magpa-participate. Before we further like
tackle, what we're going to, yung pag-aaral natin ngayon. Meron po ditong tanong dito. How do you show your love to your parents? Amen. Paano mo ipinapakita sa iyong mga magulang ang iyong pagmamahal? So, siguro pwede po. Ano po, obey po yung mga tinuturo nila sa atin. At saka po, taking care of them just as how they take care of you. Amen. Yun lang po. So, si Pearl yun, So, ganun, pag pinapakita, tama yung sinabi ni Pearl na pinapakita natin ang pagmamahal natin sa ating magulang. Si Rayda ba? Si Rayda yun, So, pag pinapakita natin ang pagmamahal natin sa mga magulang, tama yung sinabi ni Rayda. Tama po ba ako? Si Rayda ba yung nagsalita? So, sino pa po gusto Yes po, Rayda po yun. Sino pa po ang gusto mag-share kung paano nyo pinapakita yung pagmamahal sa magulang? Specifically, even now, na kahit malayo kayo sa magulang, paano nyo napapakita yung pagmamahal nyo sa kanila? Hello po. Sige po. Sino po sila? Si Matt po, Matt. Matt, pakitingin muna yung pag-on mo yung camera para makilala ka namin. Ito ba, mami? Ayan, si Matt. Matt, nasaan po kayo? Nasa Pampanga? Pampanga po, yes po, Pastor. Welcome, Brother Matt. Sige po, Brother Matt. Ano pong sagot niyo? Para po sa akin, Pastor, kung paano ko maipapakita yung pagmamahal ko sa aking mga magulang, ito po yung pagsunod ko po sa kanila, sa kanilang pinapagawa, kung ano po yung sinasabi nila sa akin ng mabuti para sa akin. Amen. Tama po, Brother Matt. Tsaka hindi po ako pastor, brother na lang. Brother na lang, brother. So tama po yun. Marami po sa atin ang sumusunod sa magulang, hindi lang dahil natatakot tayo sa kanila kasi mahal natin sila. Kaya natin sila sinusunod. It's a pleasure for us to obey them. Amen. Sige, isa na lang po. Ano pa po pong pwede niyong i-share? How do you show your love to your parents? Ako po, Kuya Jun. Sino po yan? Lindsay po. Ate Lindsay, si Ate Sister Lindsay. Sige po, Ate Lindsay. Ako, Kuya Jun, Pakita mo rin yung mukha mo, Sister Lindsay. Nagpakita. Yeah. Sige po. Ano po, Kuya? Siguro po by praying for them po. And praying for them po na makakilala sila sa Panginoon and ma-experience po nila yung nai-experience po namin ngayon. Yun po. Amen. Napakagandang sagot. Yan po yung aking inaantay na sagot dahil po bilang Kristiyano, nais natin kung ano ang katayuan natin sa Diyos at the moment. Di po ba yun yung nais din natin maging katayuan nila sa Diyos? Napakagandang sagot po nun. Pero napakaganda po lahat ng sagot nyo kasi totoo po yun. Ganun natin pinapakita yung pag-ibig natin sa ating mga magulang. Amen. It's not that we are compelled to show that kind of love, but we show that love because we love them. Kaya natin ginagawa yung action na ngayon. Ngayon, isa pang tanong. Paano mo pinapakita yung pag-ibig mo sa iyong mga asa-asawa? Spouses. Ito medyo different kasi ito hindi nakadugo pero meron kang love. Amen. So siguro yung mga dito mga couple baka pwede mag-share how they show their love to their spouses. Amen. Si Gino and June, taga Pampanga po ba ito si Gino and June? Yes po, taga Pampanga yan, Brother Kuya Jun. Kuya June, pwede mong may mga spouses na ba to? Kuya Pastor, baka pwede kayo share dito. Ayan, baka pwede niyo share. How do you show your love to your spouses? Sagot po kayo, Kuya Jun, Brother Gino. Ayan. May papakita ko lang po yung pagmamahal ko sa asawa ko, yung lagi ko siyang lagi ko siyang naalala tapos yung yun sa lahat ng bagay lagi ko siyang kasama saka yun at nilalambing ko siya sa araw-araw. Amen. Amen. Tama po yun, Kuya Jun. Kuya Jun po ba, Kuya Jun? Opo. Yes po. Pareho tayong pangalan, ha, Kuya Jun. Tama po yun. Tama po yung pagsasabi na yun ni Kuya Jun. Ayan, si Ate Maya, Bayan? Sino po dyan? Sige.
Mayang po. Yeah. Hello Sige, po. Ate Mayang. Ano po, ano ba yun? Yung submission po everyday. Oo, talaga. Ang ganda yan. Opo. Totoo ba yan, Steve? Opo. Hindi hindi ko na po na-anticipate yung sagot mo. Opo. Yung submission po everyday, yung minsan yung decision making parang, ha? Bakit ganun? Parang, okay, sige. Pero dahil yun yung design ng husband and wife. As a wife, kailangan ko mag-submit. Oh, very good. Yun po. Oh, maganda yan, ha? Happy birthday, Ate Mayang. Tama ba yan? Ano? Ay, happy Po. birthday, Ate Mayang. Happy birthday. Po. Pero tama po yun, no? Sometimes it's so difficult to submit. Kasi nakita naman natin because of the fall, di ba? Instead of submitting to our husbands, nakikipag-compete pa tayo sa kanila. But that's a good way of showing our love to our spouses. So meron pa po akong isa para ito. How do you show your love to your children? Ito yung may mga anak. Sige po, sino po ang gusto mag-share? How do you show your love to your children? Ate Adeline, paano mo pinapakita? Ay, sino po yun? Sige po, sino po yun? Si Tin po. Ayan, Tin. Sige, ikaw, Tin. Yan, Tin. Sige, si Tin Ano muna. po, Ate Adeline. una po sa lahat, pinagpe-pray po namin sila. Tinuturuan din po namin sila kung paano mag-pray. And minomodel po namin sa kanila kung paano i-worship si God. And pangalawa po is yung discipline po. Yung discipline. So, kung ano po yung dapat nilang matutunan sa nagagawa po nilang hindi maganda, pinagsasabihan po namin at saka yun po, kailangan po nilang malaman talaga na what they did is not good para matuto po sila at meron pong consequences. Yung hindi naman po ganun kahirap pero para malaman lang din nila na hindi maganda yung ginawa nila kaya dapat may consequence na mangyayari dun sa ano. Parang tayo po bilang Kristiyano na pag nagkasala po tayo, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. And we know that when we are sinning, there is always a consequence kasi we have to be accountable of what we did and kailangan po nating magpatuloy na humingi ng tawad sa Panginoon at pilitin na hindi na magawa pa yung kasalanan na yon. Sa araw-araw, it's a challenge. Parang ganun po, Kuya Jun, yung way namin kung paano. Pinipilit namin na gawin yung in a godly way. Kung ano po yung natututunan natin sa Bible. Yun po. Amen. Actually, that's a perfect answer, Sister Tin. Dahil pag-aralan natin last time, one way of God, showing His love to us is His discipline. Amen. So, ganun din po tayo sa mga anak natin. Hindi po natin sila hayaan na gumawa ng hindi ayon o hindi tuwid. Kaya kinakailangan natin silang ituwid. At yun po ay pagdidisiplina. Sige, Ate, nanutan ko, Ate Adeline. Sige, nakamute ka, Ate Adeline. Sorry po. Yeah. For me naman po, I showed my love to my children by guiding them sa kanilang mga ginagawa po. So it's like similar sa pag discipline sa kanila. So if like we are not perfect as like parents, but if we know that it's like it's not right, so we are always correcting them. And so it's like part of discipline. And then by encouraging them as well sa pag join sa for example sa discipleship, sa youth discipleship. So I always encourage my child to join like sa discipleship para makilala niya pa po na
lalo si God, and then si Clarion naman po yung is like she's always excited sa Sunday school. So I'm always there to help them and encourage them and to guide them, Lord, to guide them to know God more. Kasi po hindi po buo yung sa family namin, hindi po buo yung pag ano namin sa Panginoon, kasi yung 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 partner ko po, I mean yung asawa ko is ibang religion, ganon. So medyo mahirap, pero yeah, that's how I showed love to them, and I always talk to them as well na how to be like humble sa ibang mga bata, and how to be nice sa iba po, and respect. Yun lang po. Amen. That's good. That's good. Maganda po yung mga sagot natin. Lahat po especially pag mga anak na po natin ang napag-uusapan dito, we want them to grow up godly. Especially nowadays na napakaraming mga influences sa labas, sa school. Alam ko, na-experience din natin yan. Kaya talagang tinututukan natin ang mga bata even now, na habang lumaki sila, magkaisip, ay mamuhay sila na ayon sa salita ng Diyos. Napakaganda po ng mga sagot natin. Ito yung pinapakita natin ang ating pagmamahal sa ating magulang, sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Napakadali pong gawin yun kasi for us, it's natural, it's normal. Pero ito po ang susunod na tanong ko sa inyo. So, how do you show your love to the people who took advantage of you? Kasi sabi dun sa verse, di ba? You also ought to love one another. If God so love us, we also ought to love one another. But now, how do you show your love to the people who took advantage of you? Meron po ba tayong mga experiences na ganon? Mga tao na nag-agrabyado sa atin? So, baka may gusto po sa inyo mag-share. Baka may hugot dyan. So, paano nyo yun maipapakita o ayaw nyo na silang makita? Meron po bang mga may ganong experiences kung gusto nyo lang po namang i-share? So, how do you show your love to the people who took advantage of you? Wala po ba? Ayan, si Kuya John ulit. Good afternoon po, brother. Ang experience ko malangkap po kasi nung dito sa mga nakapaligid ko sa atin ng mga tao na hindi malaya sa atin. Yung nandoon yung tinutulong ko sila sa pamamagitan ng isang financial and yung about words of God. Pero pagkatapos noon, parang hindi nila na-appreciate yung mga tulong na naibibigay ko sa kanila at hindi nila parang hindi nila naintindihan yung ginagawa ko. Bakit ko daw ginagawa noon sa kabila ng paninira nila sa akin. So, yun. Kahit na ganun pa rin yung ginaganti nila sa akin, hindi pa rin ako nagsasawa na tumutulong sa kanila kasi hindi naman ako yung napapupurihan, kundi ang Lord lagi ang napapupurihan sa ginagawa ko. Yun lang po. Amen. Tama, totoo po yan. No? Alam natin na they are taking advantage of us pero hindi yung magiging dahilan. Siguro apply natin yung wisdom. Whether ano bang klaseng tulong para hindi po sila mang-abuso. Pero maganda po yung sinabi ni Kuya Jun. Ngayon, ang sunod ko pong tanong dito is, how do you show your love? Kung wala na po kayong idadagdag po doon. Now, how do you show your love? Meron po? Meron pa po? Ako po, brother, ako po. Sige, bro. Rose. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nakakita. Sa akin po, pero para sa akin siguro po, magagawa ko na lang para sa mga taong nag-take advance para sa akin ay ito po yung gagawin ko para sa kanila, ipag-pray ko po.
kung ano man po ang hindi dapat at dapat na mangyari. Amen. Nakakabuti at nakakasama ay ipagpipray ko po na ito po ay mabago sa kanilang pagkatao. Amen. Tama po yun, ano? Parang sinasabi nila, parang palasak, pero bilang Kristiyano, yun na naman po talaga magagawa natin, ipanalangin sila. Tama po yun, Brother Matt. Thank you po sa pag-share. So, ang susunod po dito is, how do you, the people who betrayed you, parang gano'n na rin yan, no? Yung nagtuk-tuk advantage sa inyo, kasi ito namang nag-betray sa inyo, parang unknowingly, tinuring niyo siya na hindi iba, napakasakit po para mabetray, ano? So how do you react, or how do you still show your love to them? You know, to those people that had betrayed you. Ano ko na po yung isa pang tanong, and how do you show your love to the people who have hurt you? So dito po sa tatlong ito, pwede kayong mag-share, pwede kayong mamili anong pwede nyo i-share sa mga taong nakasakit sa inyo, sa mga taong, ano ba yun sa Tagalog nung nag-betray? Nagkanulo sa inyo. Parang may kilala tayong ganyan sa Bible, di po ba? So, how do you still show your love to them? Or do you stop showing your love to them? Yan. So, sino pa po ang gustong mag-share o may mga naisip na before we move on? So, sa mga tao, gusto kong magtawag eh. Ito mga taga, no? Ayun, may nag-share, may nag-ano sa mga household ni Mayang by forgiving and forgetting. Maaaring sabihin natin, Kuya Jun, it's easier said than done. Totoo po yun. Napakahirap po nun. Hindi po yun madali. No, sa mga taong ito na naghirap sa atin, may mga kurot eh. May mga kurot pa din eh in our hearts. It's sabi doon by, ano bang sabi nila Mayang? By forgiving and forgetting. Those two words, forgive and forget, it's a really strong word. But that is what we ought to do, to forgive and to forget. Hindi na po magtatanim. So marami pong salamat sa lahat ng nag-participate dyan sa ating question. Kung wala na po kayong pwedeng idagdag. So mahina po ba yung audio ko? Pwede po, pwede. Pwede na? Pwede na? Okay naman? Sige, hindi ko alam paano ilalakas. So, okay naman. Sige, bago ko po ituloy ko na po pala sa pag-aaralan natin ngayon. Ipapakita ko lang ulit yung verse natin dito. Sabi dito, Beloved, let us love one another. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Amen? So, dyan po muna tayo sa verse 11. Itakil po muna natin yung verse 11. Just bear with me. So, verse 11. So, dito sabi nga, John starts by saying, you who are loved. Yun yung beloved, tayo eh. If God so love us, so, yung pinag-aralan nga po natin last week, that He would send His Son to avert His wrath on our behalf, na tinanggal po yung kapahamakan na dapat tayo ang makakaranas, ay na-divert po kay Jesus Christ. Kaya sabi niya dito sa verse 11, actually, verse 11 is the application. Ito yung heart, ito yung puso ni John. Ito yung kanyang team. Kung mapapansin nyo, anything or most of the theme about love, makikita po natin sa mga panulat ni John. Even dito sa 1 John, dito sa kanyang epistle and sa kanya pong gospel, makikita po natin marami doong binanggit tungkol sa pag-ibig. At dito nga, we are going to reiterate, since you are loved by God, di ba? And naintindihan po natin na He even went that far to send His Son para matanggal yung galit ng Diyos sa atin. Yung bang His wrath against us to the point that yung bang where He showered His love upon us, now John is saying you also ought to shower your love upon those who least deserve it. Amen? Doon sa mga kaninang tanong, madali pa sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak.
It's natural for us to love them. Galing sila sa atin. Paano yung iba? Yung mga nabanggit ko na ito yung mga ginawa sa atin. Walang ginawang mabuti. Pero sabi, no, we also ought to shower the love upon those who least deserve it. But of course, it depends on hindi yun madaling sabihin, ano? Pero may mga narinig ko kanina, ipapanalangan natin sila. Of course, before we could pray for them, we also need to pray for ourselves. Kasi it's so difficult really to ipanalangin sila agad. Dapat the Holy Spirit o tayo mismo muna trumabaho dito sa heart natin, sa puso natin. At magpatrabaho tayo sa Diyos. We need to ask for God's strength in order for us to release those forgiveness. And anyway, to forgive others is not for them. To forgive is for us. Kasi inutos sa atin ng Diyos na magpatawad tayo. At dapat nga talagang palagi nating maging maingat, ano? Kasi palagi nating sinasabi, ay mamahalin ko lang yung mga yan, o magmamahal lang ako, I will give my love to those people who deserve it. Amen? Pero alalahanin po natin, we are not deserve, hindi natin deserve yung pag-ibig ng Diyos. Kasi sinabi doon that He died for us while we were still sinners. Amen? While we were still sinners, inibig na tayo ng Diyos. Kaya nga dito, pag-aaralan pa natin dito, ito lang po itong verse na to, ayokong tumalon pa sa ibang verse kasi pag-aaralan pa natin yan. Dito sa pinag-aaralan natin ngayon, na makikita natin that yung ating Christian walk dito very parang yung Christian walk natin dito nakapaloob sa pag-ibig, sa pagmamahal sa iba, like loving people who are unlovable and always walking in a full understanding of God's love for you and me. Diba? Alam ko lahat po tayo ay hindi naman ganoon pa tawag dito, ganun pang kabihasa para ipakita tong pagmamahal na to. And also as we walk, diba, normal part of our walk with God is yung bang normal part ng walk natin, yung tayo po ay natitisod. Amen. We struggle, we stumble. We have, the enemy whispers in our ear, o binubulungan tayo ng enemy. Sometimes we start believing it, and then we have to be brought back doon sa center ng salita ng Diyos at ma-readjust tayo, o yung bang tinatawag na spiritual chiropractic, itinatama yung mga, di ba, pag sa chiropractor tinatama yung buto natin para maging tama yung posture natin. Ganun din po, no, ang salita ng Diyos ang magtatama kung saan tayo dapat tumayo at kung saan ang dapat natin panaligan. Amen. So, and then binabalik po natin yung ating kaisipan dito sa mga putol ako. Hindi ko alam kung ba't naputol. Saan po ba ako na? Naka-share screen pa ba ako? Hindi na, no? I-share ko screen ko na lang po ulit. Yun lang po. Sorry po. Putol. Yan, nakita niyo na po ulit yung share screen. Yes po, kuya. Yan, okay, sige. Let's continue. So, doon po dun sa first verse natin, ano, yung ating sinasabi ko po kanina na yun nga, yung sa verse 11 sabi dito, Beloved, if God so love us, we also ought to love one another. So, napaka-bilis basahin, pero kung tutuusin, it will take, really yung bang talagang pagluhod at pagsamo sa Diyos para magawa po natin itong umibig sa iba. Amen? Bakit po? Kasi minsan, napakadali natin magalit eh. Amen po, lalo na kanina sa mga binanggit ko, how to show our love to our spouses, our parents, our children, and then
Alam po natin, normally we love them pero minsan naipapakita natin din sa kanila yung galit natin na ganun din po kabilis. Amen po ba doon? May nakaka-relate po ba doon? Especially with our spouses. Di lalo na po sa mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maayos o hindi maganda. Pero ituloy po natin, sabi nga doon yung verse 11, that is the what do you call this, the application of God's love, that we also ought to love ought to love one another. Sabi po dito, one another. Brother John, ibig pong buwang niyang sabihin, yun lang mga Kristiyano ang dapat nating batuhan ng pagmamahal. Ngayon, sabi po dito, makikita po natin dito sa verse 12. Amen? Magandang tanong po yun So kasi sabi dito, beloved, tayo po yung mga anak ng Diyos. Pero ang command sa atin, if God so love us, tayong nakareceive ng pagmamahal ng Diyos, dapat din tayong umibig sa iba o sa iba, one another. Yung pong binasa sa kanina sa Tagalog. Amen, verse 12. Pastor Alvin, baka may gusto kang idagdag po doon. Naalala ko lang, Kuya John. Minsan kasi may mga reasoning na okay na, pinatawad ko na siya. Huwag lang kami magkakasalubong. Totoo po yan. Madaling sabihin magpatawad, pero deep in our hearts, minsan meron pa rin grudge, meron pa rin meron pa rin masakit talaga na mahirap patawarin agad-agad. It takes time din talaga minsan mag-heal At hindi natin din dapat madaliin yun. Minsan kailangan panahon para mag-heal. Pero, yun nga, bilang naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, unti-unti, tutulungan naman tayo talaga ng Panginoon magpatawad. Is that easy? Diyos talaga kaya magpatawad ng kasalanan natin ng mabilis Pero tayo, tutulungan tayo ng Panginoon kung talagang naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Mahirap magpatawad o magsabi ng pag-ibig kung hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kailangan muna natin maramdaman yung pag-ibig ng Diyos in order for us to forgive them. Yun po. Amen. Totoo po yan. Ako makaka-relate yun ng Pastor Alvin totoo yun kinakailangan minsan ng panahon para maghilom. Pero ang maganda po bilang Kristiyano, andun sa desire po natin na maging maayos tayo. Una-una sa harap ng Diyos. Amen. Kasi tama si Pastor Alvin kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Tayo pinatawad kung paano tayo pinagpala. How can we afford to keep grudges in our hearts? Wag na po na tayong lumayo madali po nga talagang magalit sa iba Sa loob na lang po ng tahanan natin then po na din natin yan may apply. How can we apply that? Tama po nangiti rin po ako sinabi ni Pastor. Talagang may kurot. Hindi mo naman dapat madaliin. Ang importante andun yung desire natin na maging maayos tayo sa harap ng Diyos. Amen? So meron pa po kayong gustong idagdag po doon bago po tayo mag-move dito sa ating huling verse. Dito sa verse 12. Maganda po yun, maganda yung point. Ngayon, sige, ituloy po natin ito. Sabi po dito sa verse 12. Tuloy natin, maganda to. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Or ano ba sa terms ng perfected? Complete. Been made complete in us. Verse 12 sabi doon, no one has seen God. And then kung magbubukas kayo ng Bible, nakalagay doon sa parang heading nun, seeing God through love. Amen. Sabi doon sa verse 12, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Sabi doon, sabi ni John, no one has ever seen God. Amen. May nakakita na po ba sa Diyos? Wala po, di ba? Tama itong statement na to. If we love one another, God abides in us. Dinugtong niya doon. Sabi, no one has seen God at any time, but if we love one another, God abides in us. Or, we simply say, He's living in this, parang He is living in the midst of us, and He says, sinabi niya, His love is perfected in us. Sabi dito, if we love one another, God abides in us, and His love has been
perfected in us. So ngayon, medyo himayin po natin ito, no? Alam po natin, di ba? By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Ang sinasabi po ni John dito is, sinimulan niya, he starts off by saying, nobody has ever seen God. Wala pong nakakita sa Diyos. In other words, alam po natin, yung mga tao sa mundo, marami po sa kanila especially yung hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi naman sila talaga sigurado kung ang Diyos talaga ay nag-exist. Amen? Yung God na sinasamba natin, anong ginagawa nila? But alam nila there is someone there that created everything. Kaya yung mga pagan nga, they are, instead of worshiping the Creator, they are worshiping the creation. Amen? So marami po dyan na they aren't really sure if God truly exists. Why? Because they've never seen God. And only ang nakikita lamang po nila ay yung what God has created. And frankly speaking, for many, that should not be enough to convince them the existence of God. The God that we are worshiping. Bakit po? Kasi anong nangyari? They are trying to worship those created things instead of the Creator. You know what I mean? At nakita po natin yan even in the past. At ang may gawa po niyan talagang enemy. Kasi the enemy is trying to divert our like our focus on God to these things. Di po ba? And in some cases, alam po natin, there's a lot of struggling going on along those lines. So they haven't seen God. Wala silang nakita But guess who they have seen? Hindi nila nakita ang Diyos. Walang nakakita sa Diyos. Pero sino ang nakikita nila? Meron po bang gustong sumagot? Bago ko sabihin yung... They haven't seen God, but hulaan po natin sino ang nakikita nila. They haven't seen God, but they have seen you and me. They have seen you and me who are the recipient of God's love. And so John is just saying they haven't seen God, but they see us. And if we're abiding in Him, and if He is abiding in us, then what they're going to see in us is a testimony that God the Father sent His Son into the world, and that's why they're going to see. Do you know what I mean? No one has ever seen God, but these people who are non-believers has seen us. Kaya dito sabi, no one has seen God. Sabi dito sa verse, di ba? No one has seen God at any time. Ano pang karugtong? If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Amen. Meron po akong gustong i-share regarding this. Nung nandun po kami sa New Zealand, or even na nandun kami sa Hong Kong, marami po kaming nagiging bisita, especially sa Hong Kong, napakaliit ng bahay namin doon. So marami kaming mga kaibigan na sasabihin sa amin, oy, bro, baka pwedeng makituloy sa inyo kasi nga naman, pagmamasyal sila sa Hong Kong, instead of paying for hotel, maghapon naman silang wala. So makikitira sa amin. Kami naman, maghapon din kaming wala dahil nasa work. So nagpapatira kami sa bahay since nandun kami sa New Zealand. And then, nung napunta kami ng Hong Kong and then New Zealand. So naging na namin yun. Tapos nung nandun kami sa New Zealand, meron kaming kapitbahay, kaibigan namin, and Kristiyano din, na may parating silang, hindi niya directly kaibigan ng kapatid niya na ipinakiusap sa kanya, at siya naman pinakiusap sa amin para sunduin. Hindi po ito Kristiyano. So, sinundo namin, may dala-dala akong pangalan, tapos hinanap namin sila ng matitirhan. Nag-iisa pa lang siya noon, siya pala yung babae. So, hinanap namin siya ng matitirhan, meron siyang tinirhan. Tapos, after a while, sumunod yung asawa niya, ganun din, sinundo namin, hinanap namin matitiran. Hindi po sila Kristiyano. And then, nakita nila na, then eventually, after some time, tinanggap nila ang Lord. And then, naging active sila sa church.
And then to make the long story short, hindi naman sila hindi sila naging permanent residents sa New Zealand, umalis sila sa napauwi sila, in other words, and then but ang kanilang heart noon nung umalis sila maluwag kasi nakilala nila ang Diyos. And then from umuwi sila ng Pilipinas, napunta sila ng Canada. Ngayon citizen na sila ng Canada. 3 na yung anak nila. At ito yung kanilang testimony, how they came to know the Lord. Ang sabi nila, nagtataka sila daw sa amin, sa grupo namin, na hindi naman nila kami kilala, pero kung paano namin sila sikasuhin, parang matagal na namin silang kilala. And then, nung nagkaroon sila ng tanong sa heart nila, ano kaya ang ginagawa ito? Ba't ganito mga taong to? Hindi kami kilala, inasikaso kami, sinundo kami, pinatira kami sa bahay, and then, eventually, sumama sila sa church. So, what I am saying, sabi namin sa kanila, actually, we're doing that for the Lord. Kasi hindi namin kayo kilala eh. Bakit namin gagawin sa inyo yun? Hindi naman namin kayo kilala. But the reason why we're doing that is we want to share the love of God. Now, I'm just saying, all of us, sometimes, we really don't have to carry our Bible to spread the good news. We just have to carry us ourselves, walking according to the Word of God in order for them to feel the love of God and then accept the love of God. So ito yung sinasabi dito that the love of God has been perfected in us. Amen? So, no one has seen God at any time. Talaga po yun, walang nakakita sa Diyos. But, tayo po na recipient na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, pwede natin itong i-reflect sa iba by loving the way God has loved us. Amen? At alam ko po na marami sa atin ay recipient din po ng pagmamahal ng Diyos. Recipient din po tayo, kaya nga yung sinasabi sa nung ibang tao na hindi nakilala, pay it forward. Pag may gumawa ng mabuti sa'yo, ipasa mo. Tayo pong Kristiyano, ganun. Una-una, ano po bang kabutihan na natanggap natin? Ito yung kabutihan ng kaligtasan na natanggap natin. Amen? So, even if, the dilemma, gawin nating simple, ang dilema nila, ang argument nila, hindi ko naman nakita ang Diyos, ba't ako maniniwala sa Diyos? Hindi nga nila nakita ang Diyos, pero tayo po ay nakikita nila. Amen? Meron pa po kayong gustong idagdag on that line? Pastor Alvin. May tanong po ako, paano kaya ako yung ang dami kasi minsan, di ba, nagkakalat ng video, pakita daw sa kanila si Lord, nakapunta na daw sila sa langit, tapos ang daming natatangay, ang daming nadadala. Teka lang, oo nga, paano yun? Nakita nila nakita nila ang Diyos. And then, marami silang mga natangay. Kagaya nung example ko last time, yung year 2019 ba yun, o 17? In Sikihor, yung agila na may sinabi daw sa kanya yung Diyos, and then may 7,000 yung sa isang barangay na dala niya, even mga professionals. Kasi nga, yun yung kanyang patotoo. Nakita daw niya yung Diyos. So, totoo. Sige, Pastor. Tuloy po. Paano kaya natin yun, paano din po kaya natin yun na may sasabi sa mga tao, kaya yung mga papaliwanag natin sa ibang mga kapatid na nagtatanong. Maraming yan, actually it's really challenging. Kasi ito po yung malinaw na deception ng kalaban, ni Satanas. Pinapakita nila, marami nagsasabi. Sinabi din diyan sa Bible na pagdating daw ng mga last days, marami magsasabi na andito ang Diyos, andito ang God. Pero kasi po, may mga verses po talaga. Ang unang-una talaga ang magiging panlaban natin diyan is yung ating testimony bilang mga Kristiyano. Amen. So may paramdam natin sa kanila yung sincerity natin, kung paano natin i-share katulad ng binanggit ko, and then after that they themselves will ask themselves paano kaya yun, and then ano kaya yung nakita nila sa salita ng Diyos, kasi meron tayong paraan para ito akayin naman sila na sila mismo ang makaalam ng katotohanan sa pagbabasa ng Bible. And then if they started to
to study the word, to read the Bible, and then malalaman nila kung ano sinasabi sa Biblia, and then makikita nila at malalaman nila yung katotohanan. Totoo po yun. Marami po akong may mga ganyan testimony sa church eh. And ano yung naging dahilan? Una, umattend ng Bible kasi maganda yung relationship dun sa nag-invite, which is palaging ganun naman eh. And then eventually they themselves din ang nakakilala na, na-lead sila para makilala nila yung totoong Diyos. Amen? Para ma-lead nila yung Tama. Ito, malinaw na talaga po yung verse. No one has God at any time. Wala pa talaga. Wala pa po nakakita sa Diyos. Yun yung malinaw. Unang-una kung ang ating pananampalataya at Biblia talaga yung pundasyon. Ito talaga yung dapat i-share natin na pakita ng mga tao o malaman ng mga tao. Kasi nga, diba, in Genesis pa lang sinasabi na parang si John meron din connection doon eh. We are created in the image and likeness of God eh. Diba, in the beginning, that's in the beginning. Parang doon din siya kumukuha ng parang siguro while he was writing sa John, baka nagme-meditate din siya sa Genesis eh. Parang pinakita niya na teka lang, tayo'y nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang imahe, tuwangis. So, along the way, talagang dapat maisa pamuhay ng isang Kristiyano yung tamang pananampalataya at pagkakilala nila sa Diyos pamamagitan ng katulad ng sinasabi po niyo. Kaya wala pa talagang nakakita sa Panginoon. Pero sa pamamagitan natin, nakikita ang Diyos. Sinasalamin po natin yung Diyos. Amen. Tama po. Ito po yung susunod na verse na i-flash ko po sa screen. Kita niyo na po ang sabi dito sa John. Si John po ulit ang nagsulat. Hindi na tayo lalayo. Sabi dito sa John chapter 13 verse 34, 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Amen? So, by this, we will also reflect God, in us. Doon sa mga hindi nakakita, sabi dito, by this, all will know that you are my disciples. Makikilala tayo ng iba. Ano po ang susi dito sa pinag-usapan natin? Yung pag-ibig ng Diyos. Kung paano natin ipapakita. Ito ba yung pag-show ng kahinaan natin? Hindi tayo lalaban? Di po. Actually, this is the display of strength. Kasi we are overcoming, we are loving the way God loved. Kasi po ang tao, magmamahal lang doon sa mga taong kamahal-mahal. Amen? O sa mga taong nagpapakita ng mabuti, ibabalik lang nila yung kabutihan. That's fine kasi nakatanggap ka. Pero ito po, natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan at magmamahal naman po tayo dahil yun ang utos ng Diyos. Para naman po yung ating taong yung bang magiging recipient ng pagmamahal natin, magkakaroon din ng kung ano meron tayo, which is yung kaligtasan. Amen? So ito po yung sinasabi doon. Ito po yung pinaka magbibigay sa atin ng difference or ng edge. Doon sa mga deception ng kalaban, ano ang wala. Naalala ko pa may isang sikat na preacher sa Pilipinas pero alam natin hindi siya Kristiyano. Si Eli Soriano. Kilala niyo po siya. Ano po ang, pag kayo po Kristiyano, pinakinggan niyo siya, anong nararamdaman niyo sa heart niyo? Parang galit siya lagi. Di po ba? Parang walang love. Pero alam ko marami pa rin siyang tagasunod. Pero kung ikaw ay Kristiyano, parang tama naman siya sa kanya. Kaya lang the way he said it, the way he, yung parang mag-preach, wala kang maramdamang pagpapakumbaba or something. Pero ang nararamdaman mo, galit. So, pag ikaw Kristiyano, doon meron ng difference doon eh. Malalaman mo na, masasala mo na eh. Kung sino yung mga talagang tinawag at nataniman ng buto, kahit pa yung sinasabi nga ni Pastor Alvin na sasabihin, andito ang Diyos, andito ang marami, di ba? Pero ano ang magbibigay ng difference? Itong love. Yung love ng Diyos na genuinely malaramdaman nila. Bakit po? Kasi ito pa yung sinabi, ito pa po yung isang verse na gustong basahin. 1 Peter 4:8.
sabi dito, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sin. Totoo pong hindi madaling magpatawad. Sabi nga natin kanina, di ba? Pero yung, sabi dito, love will cover multitude of sin. It's not the love, it's not eros or it's not phileo, it's agape. This is the kind of love that God has given us. Agape love. That He loved us even while we were yet sinners. He already loved us. Amen? Kaya yun ang kanyang, paano magiging perfect, paano magiging mako-complete, if we love one another. So that is how God's love will become complete in us if we ought to love one another. Pagka naibahagi natin yung pagmamahal na yun, doon magiging kompleto itong pag-ibig na to na sinasabi dito sa verse na pinag-aralan natin. Sabi dito, no one has ever seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Amen? And alam ko po, marami sa atin, ang hirap. Paano po natin ngayon pinapakita sa Diyos that we love Him? Kanina, pinakita natin, paano natin pinapakita yung pagmamahal natin sa magulang, sa mga anak, sa mga spouses natin, sa mga nakasakit sa atin, sa mga nag-agrabyado sa atin. Now, my last question before we end, how can we show now our love towards God? Amen? Paano mo maipapakita? Sige po, Brother Jun. May papakita po lang po yung pag-ibig mo sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod mo sa kanyang utos and mananampalataya. Tayong lumos sa ating pananampalataya. Bilang pagmamahal po natin sa Panginoon ay ihandog po natin, ialay po natin ang buhay bilang patotoo sa lahat ng ginagawa ng mabuti. Yun lang po. Amen. Totoo po yan. Maganda po yung sinabi ni Kuya Jun, paggawa ng mabuti. Papapakita natin sa Diyos sa mga bagay na yon, paggawa ng mabuti, paglilingkod. Ano pa po ang gusto nyong ibahagi tungkol dito sa area na to? How can you show your love to our God? O how are you showing it to our God? So, kami po. Sige Bro. po. Brother Matt, yeah. Sir Rose. Ayan. Hello po. Sige, hello. Gandang sa akin po makikita ko ay mapapakita ko ang pagmamahal ko sa Panginoon sa pagsunod po sa kanyang mga salita. Na yung Yun po yung pares aking tanong. Pwede rin bro sumagot. Sige, opo, of course, yeah. Tulad po ng sabi ng misis ko, ito po, sabi niya yung sumunod sa kanyang kagustuhan na kautusan ng kanyang kalooban para sa isang taong mananampalataya. Karagdagan ko lang doon po, yung tipong hindi mo siya sasabihan na sabihin mo na bakit hindi katulad na sa isang tao na pag lumalapit, bakit hindi pa dumarating ang kanyang hinihiling, ay yun po ang dapat iwasan, na tipong may inaantay ka para sa kanya. Nandito. Yan po. Amen. Alam niyo, minsan antay tayo na antay, hindi natin alam dumating na yung sagot ng Diyos, di ba? Pero maganda po yun, tama po yun, dapat natin sundin ang salita. Paano natin, hindi po madali sumunod, pero sa ginagawa po natin ngayon, nandito tayo every Tuesday, nag-aaral tayo ng salita, kinikilala natin ang Diyos. Yun po isa rin pong paraan ng pagpapakita natin na minamahal natin ang Diyos. Di po ba, nung tayo nanunuyo sa mga spouses natin, di mo ba, pinapakita natin, gusto natin sila makilala,
gusto natin malaman yung kung ano mga bagay-bagay sa kanila. At pag nakilala na po natin ang ating mga, nakilala na natin sila ng lubusan, doon lalong nagiging maganda po yung relasyon natin. Ganun din po sa Diyos. Sige po, sino po ang gusto mag-share kung paano nila pinapakita sa Diyos yung kanilang pagmamahal? Hello po. Magandang gabi po. Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat. Mhm. Siguro po I would like to cite sa ano po sa Luke verse 6. Mhm. I mean chapter 6 verses 28 to 32. Ito po yung utos ng ating Panginoon na magmahalan tayo. So, may pakita lamang natin ang pagmamahal sa Diyos kung may pagmamahal din tayong ipinakita sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa ating kaaway. Di ba po, mahirap. Sabi ni Lord, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Kung wala sa ating puso ang Espiritu Santo o si Jesus Christ, hindi po natin magagawa ito. Pero ngayong Kristiyano na po tayo at alam natin na the Holy Spirit is within us, so madali na lamang ang magmahal sa ating mga kaaway. Paano po? Di ba yung mga kaaway natin lalong-lalo na pag sobra na, parang chinichismis na tayo o pinagsabihan tayo ng hindi maganda. So dapat susuklian natin ito ng pangunawa, pagmamahal o kaya'y pagpapatawad, ipakita sa kanya na kahit ano pa ang ginawa niya sa atin, nandoon pa rin ang ating pagmamahal sa kanya. And later on, ma-realize niya, makikita niya ang ating kaaway na kahit gaano natin, kahit sila, gaano nila tayo sinasaktan, sinusuklian natin ito ng pagmamahal. At saka po, dapat ipanalangin natin sila na magbabago siguro ang kanilang puso. Kaya kung makikita nila na wala tayong ginawang masamang response sa ginawa nila sa akin, siguro makompare nila na itong kaaway ko, born again na kasi, kaya ayan, maiintindihan tayo, minamahal tayo. Kung siguro hindi ito born again Christian, siguro lalaki ang away o kaya aabot pa sa barangay. So, sa ipinakita nating pag-unawa at pagmamahal sa kanila, susuklian nila ito sa pamamagitan ng Holy Spirit o kaya ng ating Panginoon, na darating din ang panahon na wala ng tension between me and sa mga kaaway. Mapupuno ito sa pagmamahal at meaning ipapakita natin sa kanila, yun nga po ang sabi mo na perfected po sa atin yung Christ-like kasi Christian na po tayo, so dapat magiging ehemplo tayo ng pagmamahalan. Mahirap man pong gawin, pero I'm sure magagawa natin pag dominated tayo by the Holy Spirit. Yun lang po. Amen. Nay, kayo po nasa Philippines kayo, Nay? Opo. Kayo po Ama po kami, parents po kami ni Pearl. Oh, kaya wala. Opo, napakaganda po nung shinare ni Nanay, na parang nabuod niya po yung ating pinag-usapan. Ayoko kasi lang umano pa kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito yung sa mga susunod na verses. Sabi dito, it was made perfect in us, and then eventually yung life, yung paano ba naging perfect yung pagmamahal. May nabanggit pa that love casts away, perfect love casts away fear, something like that, but yun po ay sa susunod. Pero napakaganda po lahat ng mga napag-usapan natin dito about love. Napakaganda po na mahimay natin. I know it's not easy, it's easier said than done, pero ano po nga po ba ang mahirap pag nasa Panginoon po tayo? Amen? So meron pa pong gusto mag-share. Pastor Alvin, baka may gusto ka pa rin idagdag o i-share. Regarding po dun sa verse 12. Nag-mute ka, Pastor? Na-mute ka, Pastor Alvin? Sorry po. Yun. Ayun po. At ang ganda po nung pag-aaral natin. Sabi sa Tagalog, kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, sabi po yan, kung
tayo'y nagmamahalan. Yan. Kaya pag wala talagang love, mahirap talaga makita yung Diyos eh. Pag wala po talagang love eh. Kaya sabi niya, kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at naging ganap sa atin. Yan. Naging ganap sa atin ang kanyang. Kaya napakalaking ebidensya po talaga na ang tao merong Diyos kung nakikita talaga yung pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, totoo na mahirap po talaga yun eh. Sabi nga, in First Peter yata yun yung kahit di mo naman dala-dalaga lagi yung Bible mo, yung mabuting ugali mo lang eh. Kung hindi pa Kristiyano yung asawa mo, sabi doon, mauwin mo siya by doing that, yung magandang ugali lang. Kung meron man tayong partner pa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kung yung mabuting ugali na meron tayo dahil kay Kristo, meron tayo, sa pamagitan nun, magtataka sila at madadala natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pag-ibig na yun. Sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kailangan po natin magmahalan. At yun, I love you all. With the love of Christ. Amen. Parang awit yun, Pastor, yung pag-ibig ang susi. Alam niyo ba yun? Yes po. Pag-ibig lang ang susi. Ang susi ng lahat. Actually, yung binasa natin kanina, awit din yun eh. Yung binasa natin kanina sa John chapter, yung huling-huli natin binasa. Actually, nabuto ko na yung song. But anyway, marami po talagang awit na nabuo sa Bible na tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Napakaganda po nung binanggit ni Pastor Alvin kanina. Tama po yun. Hindi mo na kailangan magdala ng Biblia eh. Di ba? Pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos at ako lang po minsan namamangha sa mga how people react, lalo na Kristiyano, sa mga tao na pinakitaan sila ng hindi maganda, pinakitaan sila ng talagang inagrabyado sila, pero ako kahit Kristiyano, I'm so blessed na makarinig ng mga ganung testimony at makita ko po talaga sila kung paano nila pinakita yung Panginoon. Kasi ako mismo, I'm going to confess, talaga may struggle ako in that area. But the good thing is may grasya po, sa grasya po ng Panginoon naitatawid naman po tayo everyday. At napapangalagaan natin yung ating testimony, but paminsan-minsan talagang pag-usapan. Pero ito po nga po yung paraan natin para mas lalo natin ma-reflect ang image ng God sa pag-aatin po ng mga ganitong klase pagtitipon. At nakakatuwa po ngayon na sa panahon natin ngayon, dahil sa pandemic na nangyari, kita nyo nakakapagtipon tayo ngayon kahit nasan man tayong lugar. Meron po tayo sa Pampanga, kami po dito sa Sydney, Pastor Alvin, we are nabe-bless po kami every time makikita po namin yung ginagawa niyo po dyan, yung pagkilos nyo, how you gather people. Alam po namin, napakainit yan sa Pilipinas. Hindi po katulad ng karamihan ng mga churches dito sa Australia na sa convenient na building or maganda yung kalalagayan. Pero diyan nakikita po namin how you are like, doing the work of God in despite of. Sige po, Pearl or Jeff? Nagtaas kayo ng kamay. Ako po, Pastor Kuya. Yung regarding sa obedience po, di ba sabi ni Jesus na, if you love me, you will keep my commandments. So, parang obedience yun in short. So, hindi lang pala yun basta obedience din talaga kasi it's sometimes easy for us Christians din. Kasi sinabi ng Diyos, we need to obey, so we have to obey. If we obey God grudgingly, like without joy, or yung parang for the show lang, like pinapakita natin for the sake of obedience lang, tapos yung heart natin is not all out, it's still disobedience. Para bang yung kung meron tayong magulang, di ba, nung kabataan natin, kapag inuutosan tayo, lilinisan mo ang kwarto mo, ganun, tapos lilinisan mo, pero aakyat ka nga, lilinisin ang kwarto mo, pero nagro-rolling of eyes ka ba? Ganun. Or deep inside, parang gusto mo na talagang, walang saya ba? So, parang it happens to all of us. Minsan kasi kaya tayo nabuburn out minsan sa servisyo natin sa Panginoon. If we obey His commands, we serve Him without joy. So, kailangan din talaga nating hingin yun sa Panginoon kasi minsan we're not really okay.
lalo na if we don't really guard our hearts. So, yun din ang itasal natin sa Diyos na, Lord, help us to serve you and obey you with a joyful heart, with a heart full of faith. Yung parang hindi hypocrisy lang, hindi outward obedience. Yun lang naman po. Amen. Napakaganda din po nung shinare ni Pearl about obedience. Napakahirap pong mag-obey without love. It's a struggle to obey without love. And then eventually, tama si Pearl, mababurnout ka. Or it will cause you to walk away. Kung maglayas ka. Pero ano nagpapabalik? Kung makakaranas ng pag-ibig. Naalala niyo yung prodigal son? Di ba umalis siya? Hindi siya umalis siya. And then, eventually, nung naghihirap na siya, naisip niya, buti pa dun sa bahay namin. Kahit yung mga servant is treated fairly. Is treated well. So, babalik na lang ako doon. So, love makes the difference. Amen? And, lagi po tayong babalik at babalik kung saan may pagmamahal. At kung saan may ibang naibibigay na pagmamahal. Amen? So, kung wala na po, meron pa po tayong konting oras. Kung meron pa pong gusto, last minute, magbigay ng inyong feedback. Thank you, Nay, sa pagbibigay nyo. Palagi po, maganda po yung mga sharing, Sila Nanay sa Philippines, sa Pampanga. Tayo naman din po dito din nakikita po natin how we are now interacting while we study. And mas lalo po tayong natututo sa mga sharing po ng kapatiran po natin dito. So, kung wala na po, before we pray, let's just turn on our camera po para sa ating photo. Yan, sige po, pakita po natin. Ayan, wala si Cyrus, Sila Gino and June. Mag ano po kayo, Brother June? Tsaka si Gino. Ay, nakamute po, nakamute. Magninong po yan, magninong. Magninong. Kala ko magkuya lang. Inaanak ko po sa kasal. Ayan, sila Pearl, Christine. Sige po, pakibukas niyo na po yung mga camera. Sino pa po? Ayan, sila Joanne Tanglao, taga Pampanga din. Joanne. Yes po. Oh, thank God. Ang dami nating taga Pampanga, oh. Amen. Ayan, si Adling. Tabares pala si Pearl. Tabares yung apelido mo, Pearl. Tapos Adling ayun, sila Nanay. Nasa po kayo sa Pilipinas, Nay, tsaka Tay? Nanay Genero, wala? Nasa po kayo sa Pilipinas? Nanay, tsaka sa tatay? Dumaguete po. Dumaguete. Negros Oriental. Dumaguete City. City. Tayo ng picture, lahat ng gustong sumali. Dito, paki-on po yung camera and then si Brother Ronel magpe-pray. Brother Ronel, pakita mo nga yung mukha mo. Bago tayo mag-pray. Ano yung picture pa? Ayan. Sino pa ba? Si Ads, si Asher, si Arnold, nasaan? Saan si Arnold? Ayun, tulog na si Arnold. O nasa... Ayan, okay. Ayun si Baby, oh. Okay. Sige po, let's... Nasa work pa, Kuya Jude. Nasa work pa. Okay, thank God. Wala nang hindrance, Sige. Ayan si Pauline, hello. Okay, 1, 2, smile. Yan. Okay, alam ko kumuha rin kayo. So let's ask Ronel to close us in prayer. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa gabing ito na kami po ay muling nakapag-aral po ng iyong mga salita. Salamat din po Lord sa pagkakataon na kami ay nanalangin Lord as one church para po sa aming mga mahal sa buhay, sa aming po mga kakilala, sa mga kasama sa simbahan Lord, at sa iba pa po mga taong nangangailangan po ng panalangin. Salamat Lord sa pagkakataong nakasamba po kami na nagkakaisang mga anak mo. Lord, nawa po may we always be reminded
of your revelation to us tonight at maipamuhay po sana namin ang aming mga napag-usapan po ngayon. And may we have the full confidence in our faith, knowing that we are saved through you. We cast away all doubts in our minds and hearts and continue to walk in faith in accordance to your will, O Lord. May our understanding of your love, Lord, be manifested through our good works towards others. Nawa ang Biblia po ang palagian po naming gabay sa pagsusuri po ng aming mga puso, Lord, especially with our efforts to love those who hurt us, Lord, who betrayed us, Lord, na nakagawa po sa amin ng mga mali. Tulungan niyo po kami na magpatawad, Lord, and help us, Lord, to pray for them, Lord. And we ask, Lord, for the Holy Spirit to guide us in our walk as Christians and in our actions po, in our genuine and true declaration of our love for others. And ultimately, of course, Lord, our love for you. We also ask, Lord, for wisdom and guidance on how to respond in love in both negative and positive situations, Lord. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, ipakita mo po sa amin ang makajos na pagmamahal sa aming pamilya, Lord, sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming po mga kasama, Lord, sa trabaho. Use us and equip us on a daily basis upang sa bawat pagharap po namin sa iba, Lord, ay makita rin po nila ang pagmamahal ng Diyos sa kung paano po kami kumilos, Lord, sa kung paano kami magsalita, sa kung paano po kami gumalaw, Lord. And Lord, thank you po kay Kuya Jun na nag-facilitate ng Bible study ngayon. Salamat po sa kanyang buhay, sa patuloy niyong paggamit sa kanya, Lord, upang maintindihan naming lubos ang inyong mga mensahe. Bless him, bless his family, and bless everyone and every family represented here tonight. And lastly, Lord, salamat po sa success ng mga recent activities sa DOCC Pampanga, Lord. Bless the newly appointed leaders and ministry heads who will continue, who will undertake the great commission you bestowed upon your believers. Bless this church, Lord, and bless all the churches represented tonight. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Thank you po sa lahat, and we'll see you again next week. Andyan na po si Pastor. Pabalik na. So pati po sa mga kapatid dyan sa Pampanga, marami pong salamat, and we hope to Salamat meet po. you. Sana makilala po namin kayo in person next time po. So, Yes po. Sana po makapunta rin po kayo dito. Oo, ano po yan, stop na po namin yan pag uuwi ng Pilipinas. By December daw po. Babalik po sila uli dito. Okay. So nice meeting you po, and I hope na mas makilala po namin yung ibang mga kapatiran dyan sa Pampanga, Pastor Alvin. Nandiyan pa si Pastor Alvin? Yes po. Yeah, Thank you. Thank you po sa lahat. Thank you, Naitay. Thank you. God bless. Night po. Panganay ba yan, Pastor Alvin? Ano po? Dalawa na yung anak niya, no? I'm sorry, Kuya Jun. Dalawa na po yung anak niyo? Yes po, dalawa na. Dalawang mababait. Dalawang mababait. Ayan si Pauline, tingnan mo. Oh. Thank you po. See you next week po ulit. Andito na po si Pastor. God bless. God bless. Sige po, bye-bye. Bye-bye.